I saw from afar si David was standing, naggumanto na lang. So I could see from the back. Tapos biglang nahulog. Nung nahulog, so I said, David! So I went there. Yung mata niya is, how do you say that? Umiikot-ikot. Umiikot-ikot. And then nangingisay. If I lost my son, when David was about to die, and si David yung anak ko na diagnosed in the autism spectrum, and kaninang umaga nung tumatakbo siya sa treadmill, bigla ko na lang nakita na nagkakaroon siya ng epileptic seizure. Ang pagkakaroon ng seizures ay isa sa mga common complications ng mga nasa autism spectrum. Kasama sa mga sintomas nito ang paninigas, pagkalito, at pati ang kawalan ng malay. Ito na nga ang nangyari kay David. Tumatakbo po siya ng 3 kilometers, biglang So, ito pa nga po, no, yung sinasabi ni Karen Davila na pagka sinumpong pala ng epileptic na, kasi tingin ko epileptic na rin to kay Reyna na yan, no? Ang tama pala na gagawin na tulad ng sabi ng doktor ni Karen Davila na panoorin naman natin ang anak ni Candy Pangilinan kung ano yung klase ng level ng kanyang pagiging autism. Malala yung kanyang pagiging autism, no? Yung level ng ano niya. Ito ang mahirap alagaan. Good morning, good morning, good morning. Ito po si Ka-Helper at maganda po yung pag-uusapan natin ngayon. At maraming salamat po sa ating mga nagko-komento sa videos natin. At ito nga po, nangolekta po ako ng mga inyong mga komento at pag-uusapan po natin to. At salamat po sa inyo, malaking bagay po ang inyong ginagawang komento na binabasa ko po isa-isa at ito po ang napili ko. Pero bago ko po umpisahan ang video ito, maraming salamat po sa 112,000 subscribers. Thank you so much po at 112,000 subscribers na po tayo. Ako po yung lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa channel na to. At sa mga hindi pa nakasubscribe at baguhan po sa channel na to, please subscribe na rin po, Ka-Helper. Ako po si Ka-Helper. Paki-like na rin po ang video ito. Maraming salamat po. Sasamantalahin ko na rin po na pakisuportahan na rin po si Ate Edna Vlogs, Kalingap Prab at si Kuya Bal Santos Matubang. Sila po ang founder ng Kalingap. Si Kuya Bal ang ama po ng Kalingap. At syempre, i-congratulate natin si Kalingap Prab dahil isa na po siyang tatay. Kaya congratulations Kalingap Prab. Ang daming natutuwa, ang cute-cute ng baby nyo ni Miss Jack at talagang nagmana sa mag-partner na to dahil gwapo at maganda. Kaya syempre, ang bunga, gwapo. Nakita nyo po yung video dito ni Kalingap Prab. Maganda po yung pagkaka-video po rito ni Kalingap Prab dahil para na siyang diary na documented siya. Kumbaga, mula sa paggising niya hanggang sa lumabas na yung baby, talagang ang daming natuwa, ang daming nag-congratulate kay Kalingap Prab at Miss Jack. Nakatuwa po na makita natin na may isa namang baby na alam natin na magiging mabuting tao ito someday. At syempre, update na rin po tayo dito sa mga proyekto ni Kuya Bal. Ito nga po yung apartment type na proyekto ni Kuya Bal at ito sa gitna ay pipinturahan na lang. Kaya silipin ho natin saglit. Yan po, ito po ang pipinturahan namin ngayon. Ito nga po at pipinturahin nila ang apartment na to at mayroon na lang po isang pamilya ang mailalagay dito sa apartment na to. Malaking bagay po yan sa mga kababayan natin na kailangan nila ng bahay o matutuluyan. Kaya napakalaking bagay po yan na mayroon pong mga proyekto si Kuya Bal at mga iba pang charity vloggers. Ito po yung update sa proyekto ni Kuya Bal. Please pakisubscribe si Kuya Bal sa hindi pa nakasubscribe at pakisuportahan na rin po ang kanyang YouTube channel. Watch po natin ang kanyang mga videos. Salamat po sa mga pupunta. Dako na po tayo rito sa pag-uusapan natin na about dito sa mga komento nyo ay bibigyan po natin ito ng kukulang pansin at nag-research po ako ulit. Kaya ito, at sabi nga po ni Shingan Family, kabayan, autism is not a mental illness. It's a developmental disorder. Their development is different from the development of the others po. Hindi po sira ang kanilang pag-iisip. Ang kailangan po nila
ay early intervention. The early you help them, the better. So, ang ganda po nung komento po dito ni Ma'am Shingan family. Nakakuha po tayo rito ng idea na ang isa palang autism ay hindi siya mental illness po. Kumbaga, late lang po ang kanilang development. Ayun po yung kaibahan ng may mental illness sa autism. Ngayon ko lang din po nalaman yan. Salamat po sa komento. At sabi po ni Ma'am Cecilia Kilantang, person diagnosed with autism is called autistic. Autism is a disorder, not an ill. Pareho lang po ganun din po, halos pareho lang po yung kanilang komento. So sila po yung nagpapatunay na hindi po sakit sa pag-uutak ang isang autism. Sila lang po ay late mag-develop ng kanilang growth ng utak. Ganun po Sabi rin po ni Ma'am Nida Mendiola, ayan, pare-pareho si Rina walang diferensya sa isip, kaya di siya dapat turukan. Okay. Dahil baka lalong mapasama. May pagka-autism siya or special child. Late development ang pag-iisip, gaya ng pamangkin ko. So sila po ang nagsasalita, may mga karanasan na po sila sa may mga autistic na tao po kaya nasasabi po nila ito. Mga kamag-anak nila, mga mahal nila sa buhay, makakakilala nila. Sabi po rito, madalas pag tinawag mo para wala silang naririnig. May sarili silang mundo. Wala siyang depresyon, kaya kahit ilang iturok, kay ganyan pa rin yan. Kaya dapat stop na turok at baka lalong mapasama. May point po si Ma'am Nida, baka mamaya yung pangturok pala ay pang-depression, hindi na pala depressed si Reyna. Kaya may point din po. Itong mga komento po na to ay malaking bagay din po na nagsasuggest po sila. Baka sakaling mapanood ni Kalinga Prab o ni Tatay Nestor na baka hindi na pala pang-depression yung ituturok. Tingin ko, alam naman ng doktor yan, Malamang hindi naman pang depression siguro yung itinuturok kay Reyna. Sabi ni Ma'am Myra Corscus, I work in autism program here in US. Yes, I would say Reyna has 100% autism spectrum disorder. Si Ma'am Myra sabi niya, nag-work na mismo yan sa mismong autism program sa US, Sa US. At sabi nga niya, 100% si Reyna ay autism. So, dito po napagtitibay lalo yung pagtatalo kung ano ba talaga ang sakit ni Reyna. Autism ba ito? Or depression? Or nakulam? Kung ano-ano ang pumapasok sa isipan natin, kung ano yung nagiging sakit ni Reyna. May nagsasabi pang may ginawang masama sa kanya. So, hindi ko natin maiwasan magkomento dahil tayo po ay may kanya-kanyang pag-aanalisa sa bawat nakikita natin. Pero yun nga lang po, pwede po tayo mag-analyze, pwede pa tayo magtanong, pero wag po tayo manghusga. Yun po yun Pwede po tayo magtanong, pwede po tayo mag-analyze, pwede tayo magsabi ng komento natin, pero wag tayo manghusga. Kasi iba na po yun pag nanghusgan na tayo. Ibig sabihin, pag nanghusgan na tayo, ibig sabihin, alam na natin yung katotohanan na nangyari sa buhay nila. Pero for sure, hindi natin alam kung ano yung katotohanan dahil sila lang ang nakakaalam. Tayo ay nanonood lang po, Yun. Sabi ni Ma'am Bernadette Pacheco, hindi gumagaling ang autistic. Ayan, hindi gumagaling ang autistic. Wala pa kahit dito, sa Amerika din. Wala pa kahit dito sa Amerika, wala pang gumaling na autistic. Ang kagandahan po nito, habang tayo gumagawa ng research at saka komento rito sa ating channel ay marami po tayong natututunan, hindi lang po sa pagre-research, natututo po tayo sa inyong mga komento. Kaya ako po ay natutuwa na nagko-komento po kayo lagi ng mga bagay na kung saan ay na-share nyo po ang inyong mga experience o mga knowledge about sa mga topic po natin. At salamat po sa inyo lahat. So, yun po ngayon ko lang din po nalaman na wala palang gumagaling sa autistic. Kaya siguro doon sa binabanggit ni Doc Willie Ong na development dito sa autistic ay hindi po yun yung ibig sabihin na tuluyang gagaling. At least, magkakaroon lang po ng improvement yung kanilang pagkatao. Parang ganun po, At ito nga po, sabi po ni Ma'am Julia Rambacod, tama, kaya nilang maging normal. Unawain lang sila. Tulad ng anak ko. Ayan, anak niya po ito, Naging normal siya. Naging normal naman. At ngayon ay nakakatulong na sa amin. Wow! So ito naman, ang experience naman ni Ma'am Julia, anak niya po mismo, kaya maging normal at nakakatulong na sa kanila. So yun po yung maganda dyan. So siguro nasa tamang therapy lang kung anong dapat, ano yung mga payo ng mga experts na doktor sa autism. Dahil nga po, nagpo-focus po tayo ngayon sa autism dahil talagang yun po yung parang 90% na autism si Reyna. Sa karamihan sa mga sintomas ay nasa sa sintomas ng autism ay nandoon po kay Reyna. Kaya dito po tayo ngayon tumututok sa autism. At sabi nga po ni Ma'am Myra dito, 100% autism si Reyna. Nag-work na po yan mismo sa autism program sa USA. At tulad po na sabi ni Ma'am Julia na ang kanyang anak ay nakatulong na sa kanilang pamilya na buhay normal.
Kaya ito po, maipapasilip po ako sa inyo na isang video na may autism pero nag-work po siya. At hindi lang work sa bahay, nag-work po siya sa office. Panoorin po natin. I'm Victor Francesco Cham. I like to work every day. Ang Project Inclusion ay nagsimula noong 2013. Ang aming main objective ay matulungan ang ating mga PWDs, ang persons with disabilities, na magkaroon ng long-term and gainful employment para magkaroon sila ng quality of life. Galing, ganda ang programa. And napili namin ang mga persons with disabilities dahil isa silang sektor ng ating lipunan na madalas na nanineglect o nakakalimutan. At alam naman natin na marami silang pangailangan, and besides, malaki rin silang component ng ating buong lipunan. They're about 10 to 15% of our population. Medyo katim kasi kami dito, admin and finance. Ako po yung pinaka-close kay Biko. So every time po na may task siya, sa akin po siya humihingi ng tulong kapag may hindi siya naiintindihan. Tapos kapag may mga ayaw naman po siyang gawin, ako din po yung nag-gaano agad sa kanya, nag-assess na okay lang, nag-i-explain sa kanya na kasama yan sa task mo. Yeah, transcribing. Transcribing of Harry Mendoza. Yes. Mas okay po kasi sa kanya pag may Galing, nakasulat no? siyang schedule. Oh, Kasi diba? parang Normal ganun na po siya normal. mag-work eh. Kailangan may sinusunod siyang schedule. The future. Yes. Well, si Vico ang employee number 1 namin. So we started 2013. Lumabas din sa survey namin na ang least preferred ay persons with autism. Naisip namin, maganda simulan natin doon sa pinakamahirap i-employ. So sinimulan namin doon, hanap kami ng tao na may autism na sino bang employ natin? Ang ginawa ko, pumunta ako dun sa pinakamalapit na special school, special education school dito sa opisina namin. Ayun nga po, no, pinakita ko po tong video na to dahil gusto ko ipakita rin po sa mga kamag-anak na may autism ang kanilang mga kamag-anak, may chance po na makapag-work ng maayos, maging normal po ang isang may autism na tao. Kaya maraming salamat po sa mga nagko-komento na tayo po ay nagtutulungan dito. Ano ba yung magiging maganda para sa ating mga kababayan, nagkakasharean ng ating mga knowledge. Kaya I'm so thankful po sa inyo. At sabi nga dito ni Ma'am Skyler Ahisay, autism can't be cured but they can live as normal as possible depending on the level of their autism. Pag nasa high spectrum sila, yun yung talagang can even get a job. Yun na nga yun, can even get a job. Tulad po nung pinakita ko kanina, no, na may work na siya. Ito po maganda, no? Expert ang makapagsabi kung saan ba level si Reyna sa kanyang pagiging autism. Mayroon mga test na dapat gawin. Ang kagalingan kay Reyna, functional siya, nasa tamang therapy lang. O yun, no? So ang laking chance ni Reyna na ma-improve pa yung pag-develop sa kanya. Kaya sana matagpuan ni Kalingap Prab o ng Team Kalingap ni Kuya Bal ang tamang doktor na magte-therapy or kung sino man yung magte-therapy kay Reyna para mapabilis po yung development ng paggaling ni Reyna. Sabi lang po ni Ma'am Lourdes Peracion, isa po akong OFW, nag-aalaga ako isang bata na may autism. 6 years na po ako nag-aalaga sa kanya. At isa akong subscriber ni Kalinga Prab. Una ko na nakita si Reyna, alam ko na may autism siya kasi nakikita ko ang mga ginagawa niya sa alaga ko. Although, ang alaga ko talented. So, speaking of talented naman, alam niyo po ba na ang anak ni Karen Abila ay may autism pala? Di ko rin alam yan. At salamat po kay Ma'am Les D. Ang sabi niya po rito, hello ka-helper. Try mo din search yung vlog ni Miss Karen Davila regarding sa anak niya na may autism at naituturo niya how to care sa kanila at normal na yung anak niya. Oh wow! Ang galing, ano? Ang laki po pala talaga ng magiging improvement ng isang may autism pag nasa tamang therapy. Tulad nga po ng sabi ni Ma'am kanina na depende sa level ng kanyang pagiging autism. Ipapakita ko po naman itong pagiging autism ng anak ni Candy Pangilinan. So maraming nagko-komento dyan sa baba na ang autism ay ganito lang, ay autism ay ganito. Paiba-iba po kayo ng nagiging komento sa autism, pero yung pala ay may kanya-kanyang level ng autism. May malala, may hindi. Kay Reyna parang sabi nga, at least si Reyna, parang, ano ba sabi niya rito kanina, functional, yung kay Reyna. Baka mas mabilis pa itong gumaling, mag-improve kung nasa tamang therapy. Ito po ipapakita ko yung anak ni Karen Davila na napaka-talented. So
So, nakita nyo po, painting niya po yan. Ang galing, no? Ito naman, sobrang talented. Ayan. So, hindi lang marinig yung sinasabi niya dahil mas malakas yung sounds, no? Did you do this? I love it. O, di ba? O, di ba? Ang galing po niya. Isa po siyang autism. Na ang autism pala ay hindi naman pala mental disorder. Ito po lang ay late ang development. So, normal po sila. Kaya, salamat po sa mga nagko-komento talaga na tayo naunawaan din natin ngayon ang isang may autism. At ito po ang sabi ni Ma'am Girly Amante, maraming symptoms ng autism si Rina. Kailangan niya talaga ng special attention. I-engage siya sa maraming bagay since mahilig siya sa bola. O nga no, need nang mag-aral sa paglalaro ng basketball. O tama, kasi unang-una matangkad si Reyna at mahilig sa bola, sa sayaw. Doon siya pwedeng i-engage sa kung saan siya may talent at hilig. Kailangan din niya ng speech therapy. Tama, sana Kalinga Prab, mapakanood to ni Kalinga Prab na ito yung pwede nilang gawin na baka sakali makatulong kay Reyna. Sabi rito, kailangan din niya ng speech therapy kasi parang maliit ang dila niya, mahinang magsalita. Yung si Josh na anak ni Chris Aquino, halos lahat ng sports inaral. Kumalma siya, pero minsan di niya maiwasan ng konting tantrums. Pero magaling na kahit papaano. O di ba? Ang laking bagay po ang nagiging development, improvement ng nate-therapy na ilalagay sa tamang proseso ng kanilang paggaling. Yun namang anak ni Candy Pangilinan, hyper siya. Pag ayaw, sumisigaw. Pero ngayon, nagsaserve na siya sa simbahan. Wow! With proper care and attention and love, gagaling sila. Pero hindi 100%. So ayun nga po, no, sabi nga ni Ma'am kanina, Bernadette, na walang 100%, walang gumagaling na autistic. Pero yun nga lang, magkakaroon ng development. Panoorin po natin ang sinasabi ni Ma'am Girly kung anong level tong si Josh. Nasabi niya ay halos normal na. Overall. Oh, O, di ba? So, gusto mo doon? Gusto ko to. Talaga? Yes. Oh! Happy? Happy ako. Okay. Gusto ko sit-ups. Oh, later na. One lang. Okay. O, di ba? Isa lang ha? Na-miss kita, no? Normal na Alam mo, normal siya kausap, kaya lang mapapansin mo talagang may something pa din. We saw each other. Yeah. Yeah. December 26, umalis ka na. Ngayon ka pala nagpapakita sa amin. Okay? Parang dumedba ka sa amin. Parang nag-create ka na ng new life mo in Tarlac. So, ganyan pala ang feeling. Okay. Na ano. So, super happy. Super happy. Oh, wow. Ganda, no? Ano magagawa mo kung super happy, di ba? Super trantiya. Sa harap Ay, ako uupo. wait, sandali. Nagdikta rin po siya ng mga dadali niyang sasakyan doon. Wow. Don't worry. Yung cars na gusto mo, they're yours. Oh, yung ano. Tapos, the other one, kasi yun, I won't tell them kasi baka anong mangyari sa'yo. So, may isa siyang sinabi na magsaswap. So, yes, that Ang ganda ng development kay Josh, no, na dating nagtatantrum, sabi nga kanina sa komento na ngayon ay halos normal na. Panoorin naman natin ang anak ni Candy Pangilinan kung ano yung klase ng level ng kanyang pagiging autism. Malala tong anak ni Candy, no? Mas malala ito mahirap, no? No, parang nagbasag pa siya. Mahirap itong alagaan. Stressful to masyado. Kaya, pero sabi nga ni Ma'am Girly na ang anak ngayon ni Candy Pangilinan ay nagsaserve na sa simbahan. O di po ba, malamang may improvement na din. Kaya, may chance din si Rina. At dito naman sa komento ni Ma'am Sue DL, sabi niya po rito, walang gamot sa autism unless epileptic siya. Kailangan lang nila na matrain. Tunipyos ko autistic at hyper sila nung bata pa sila. Since nag-aaral sila sa SPED, na-train sila, bawal mo sila agawan ng kanilang ginagawa o trabaho. So ano po ba yung SPED?
ito pong SPED ay ito po yon. Ang SPED ay Special Education Student. Kumbaga, may special na pag-aaral para sa kanila, sa mga special child. Para sa mga hindi pa nakakaalam na tulad ko, ito po yung meaning ng SPED. Marami po tayong natututunan sa inyong mga komento, kaya thank you so much. At dito nga po sa sitwasyon ni Karen Davila, na kung saan yung anak niya ay isang autism din, ay hindi po biro ang dinanas niya rito at hindi po biro yung kanyang mga sakripisyo. Kaya ito, pakinggan po natin ang hinaing ni Karen Davila about dito sa anak niyang autism. Ako, I would have to say that the biggest challenge, the hardest struggles sa buhay namin, sa buhay ko is David. So, David was born in 2002 and at 2.5 years old, he was diagnosed as being in the autism spectrum. Pero hindi ko alam may autism siya. So nung maliit si David, ang cute-cute niyang bata pero hindi nagsasalita, walang eye contact, hindi ako tinatawag na mommy, daddy, wala. Nothing. So si David noon, he was very quiet pero biglang nagwawala. Nanununtok ng mga yaya. Sinabi ng friends ko, I think there's something wrong. And I said, no, ano lang yan, yung tatay niya tahimik, si DJ tahimik, ganyan lang yan. And when David was diagnosed as being in the autism spectrum, Ito nakakat ko lang saglit, no? Dito ko naalala si Tatay Nestor, no? Yung denial sa kanya sarili na sasabihin, ay hindi ganyan si Reyna, hindi ganito. Ano lang yan? Ganun din pala si Karen Davila na denial siya sa sitwasyon ng kanyang anak. So, siguro, ganun po talaga ang magiging mararamdaman ng isang magulang kung ang anak ay mayroong autism na di nila matanggap ito. Kaya para sa akin, hindi ko rin masisi si Lolo na nagdi-denial siya dahil hindi niya siguro matanggap ang nangyayari sa kanyang apo. alam mo Corina, mga 2 linggo, iyak kami ng iyak ni DJ. Kasi sinabi ng doktor noon, there's no cure. Oh, sabi nga ni Ma'am Bernadette, there's no cure. At Karen Davila na rin, na there's no cure. And what I did was go to foreign doctors who actually gave a different treatment for autism. And it was a committed lifestyle of change. And see, David today is not the same person. When you have a child with autism, Corina, you are committed. It is unconditional love. Kasi David today, he is present in the moment. He Wow. speaks. You'll meet him later. But he was not that way before. So many parents, like ikaw, you're a mother, you feel so fulfilled na kinakausap ka ng anak mo. I didn't experience that. Oo, I I can did not. imagine the pain. That's I did painful. not. Kasi Oo. ikaw, I see your videos, you joke with your kids, they answer back. I did not have that experience Di with ba ang hirap? David. Our life was David the whole time. And then 6 years after, Lucas was an accident, a pleasant accident. And I was very scared. Why? You only wanted one child? Because I was very scared na mamaya yung autism ay galing sa akin or galing sa asawa ko. So I Baka didn't- maulit. Oh, baka maulit. And I'm sure many parents watching right now, they would have that fear. So nung nabuntis ako the second time, kaya ang laki ng agwat nila, Corina, 6 years, please, mahal na mahal ko si David, pero sana ang anak na ito, ang batang to, ito na yung tutulong sa amin in the family with David. So Lucas turned out to be, we say it now, a typical child. Ngayon, si Lucas is the one na binilinan ko na that you have to take care of your brother. One day, if me and your dad, are not there anymore, you have to be the one na dapat kakampi niya. Ano nga yung rated K, mo? Kaibigan, kabalitaan at kakampi. Yon. Kaibigan o walang, hindi kabalitaan, pero Kamarites. At kakampi. So in the very essence, I told Lucas that has to be him. Yan. That's really, really important. Yeah. That's really important. Lalo habang bata pa, alam na niya kung ano dapat siya sa kanyang kapatid. So tingin mo, is that one of your biggest fears, that you leave him too early? Absolutely. I mean, believe me when I tell you, I have fear sometimes that if I'm gone early na
of course, I pray and I know that I will stay with them for a long time. Yeah. What about that near-death experience? Muntik na, sabi mo, bawian ng buhay si David. Yeah. 2019, DJ and I came from Sorsogon, and David is always excited. Lagi ang, Mommy, when are you coming home? Mommy, who are you with? Very conversational. He's a very sociable boy. So sinalubong niya kami sa lobby ng aming condo. So yakap, hawak niya yung maleta ko. So si DJ wala pa, nakatayo siya, and then I was standing and I saw from afar si David was standing, naggumanto na lang. So I could see from the back. Tapos biglang nahulog. Nung nahulog, so I said, David! So I went there. Yung mata niya is, how do you say that? Umiikot-ikot. Umiikot-ikot. And then nangingisay. If I lost my son, I would accept it. That's not a moment you think you can do. When I felt at that moment I could lose David, that he could be taken away, nothing is ours. So ako, I would say, you only realize when people you love, you can lose. I mean, don't get me wrong. I think many of us are prepared to lose a parent or even a husband or a wife, but not a child. I think that's the hardest. I can't imagine. You cannot, yeah. I cannot imagine. So that was that time. I would say, Corina, that was a life-changing moment for me. That was the life-changing moment for me. When David was about to die, and we were able to rush him to St. Luke's, but then after that, buti na lang it was in time. So it was a recommitment to David. So when people ask me, is your commitment to your son's autism for life? It's for life. Corina, it is for life. There is no, you know why David had a seizure? Because for some years, I'm sorry, I'm gonna admit, medyo I became a bad mom dito. I let him cheat with food. He was eating fast food. He was eating junk. Because may kapatid siya who was doing it. So minsan naaawa ako, di ba? Kawawa naman, pakainin mo na. And it was DJ who'd say, Han, di mo ba nakikita? Pag pinapakain mo ng ganun, he's scratching himself more. When the seizure happened, Corina, from that time on, the recommitment, no compromises, no shortcuts. But then, it's the person I am today. I don't think I would be this person today if not for that moment in time. The discipline that life has imposed Yeah. on you. And At ayun nga po, no, importante rin po pala ang mga kakainin nila. Tulad nga ng sabi ni Karen Davila na napakain niya ng mga burgers, mga junk food, nagkaroon ng seizure. So, ano po ang seizure? Ang pagkakalam ko dito, ito yung isang epileptic. At ang autism pala ay may chance magkaroon din ng epileptic. Hindi kaya ang nangyari kay Reyna noon na nadatnan nila Kalingap Rab. Dali natin. Dali natin sa ospital. Nakita niyo po? Nanginginig. Tara. Naninigas. Dali natin sa ospital. Tara. Hindi natin alam mga kalingap. Dalhin po natin sa ospital si Reyna. Ito po ay maraming nagtatalo baka sa ininom na gamot o ano ang nagsasabi ng mga komento. Pero ito pala isa sa isang senyalis din ng autism na may chance pala magkaroon din ng epileptic. Dahil ito ay sa karanasan din na anak ni Karen Davila. Kaya ngayon lalong lumilinaw ang pagiging autism ni Rina. Ang kagandahan nito, parang nakita na natin ang sitwasyon, ang kalagayan ni Rina na autism talaga siya. Kaya ang maganda nito, kung sino na lang po yung eksperto na dapat mag-aruga kay Reyna, kung kanino nila ilalapit, ano ba yung tamang therapy sa kanya. Kaya salamat po sa mga nagko-komento, ang laking bagay nyo po. At ako ay habang mga komento nyo ay binabasa ko, ay nagsisearch po ako. Kaya ito, marami po akong natagpuan din na bagay-bagay about sa autism, about sa sakit ni Reyna na natatagpuan natin, na nagtutugma halos lahat, ano po. Kaya thank you so much. Ito po, si Karen Davila, nung time na nagkaroon ng epileptic ang anak ni Karen Davila. si David yung anak ko na diagnosed in the autism spectrum. And si David po,
every morning tumatakbo siya sa treadmill. And kaninang umaga nung tumatakbo siya sa treadmill, bigla ko na lang nakita na nagkakaroon siya ng epileptic seizure. Ang pagkakaroon ng seizures ay isa sa mga common complications ng mga nasa autism spectrum. Kasama sa mga sintomas nito ang paninigas, pagkalito, at pati ang kawalan ng malay. Ito na nga ang nangyari kay David. Tumatakbo po siya ng 3 kilometers, biglang naninigas ang katawan niya at hindi niya makontrol ang kanyang katawan. So nakita ko siya and I knew that he was having a seizure, and right away, pakulog na yung anak ko, sinalo ko siya. Buti at nasa loob agad ni Karen ang anak nang hindi tumama ang ulo nito sa sahig. Agad din siyang humingi ng saklolo sa kanyang asawa at kasambahay. Tinawag ko po asawa ko and ang mga kasama namin sa bahay. Tapos yung tinuro po ng doktor, ihiga ang taong nagkaka-seizure ng patagilid para hindi po makagat ang dila. And actually, nakagat nga niya konti yung kanyang dila kasi may dugo, pero hindi niya naputol or walang ganon. So, ito pa nga po, no, yung sinasabi ni Karen Davila na pagka sinumpong pala ng epileptic na, kasi tingin ko epileptic na rin to kay Reyna na yan, no? Ang tama pala na gagawin na tulad ng sabi ng doktor ni Karen Davila na ihiga ng patagilid. Kaso, syempre, tayo hindi natin alam yung mga bagay-bagay, kaya tayo hindi natin alam. Tingnan nyo si Mr. Benty Boy, minamassage niya yung kamay. So, sa kagustuhan ni Mr. Benty Boy na gumaling, pero nasa maling paraan pala. Kaya maganda na rin yung may kaalaman sa mga sitwasyon. Para sa ganun, tulad niya nangyari kay Reyna, pati si Lola hindi niya alam ang gagawin, si Lolo, yung pala dapat ihihiga ng patagilid. Ang laking bagay po ang mga nare-research natin na nagkakaroon tayo lalo ng kaalaman, lalo na po sa inyong mga komento. Kaya ako'y natutuwa sa inyong mga komento at thank you so much. Tayo dito ay nag-share ng mga ideas paano magiging maayos si Reyna. Dahil lahat po tayo rito, kagustuhan natin na gumaling si Reyna o magkaroon ng magandang development ang kanyang pagiging autism. Dahil para sa akin din, sa mga pagre-research ko, sa mga experience, mga komento, lalo na sa pati mga artista na rin na may anak na autism, ay halos na kay Reyna din po ang sintomas. Kaya para sa akin, ang laki na rin ng kutob ko na autism nga si Reyna. Kaya sana nga si Kalingap Rab at ng Team Kalingap, si Kuya Bal, madala nila si Reyna sa tamang manggagamot o therapist kung saan magkakaroon ng magandang development si Reyna. Dahil si Reyna, talented po siya, magaling mag-basketball. At ang laki chance pa na magkaroon ng trabaho pag gumanda na ang development kay Reyna. Kaya thank you so much po talaga. Mahaba-haba na itong video na to. Shout out po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa. At shout out po sa mga nagkomento. Thank you so much po. God bless everyone. See you later.